Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. Sa video na ito ay ating pong pag-uusapan ang approval ng spot Bitcoin ETF. Yan, ang nalalapit po nitong launching. Kaya yan, pag-uusapan po natin rito kung kailan ito magaganap or mangyayari. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay speculations about the ETF approvals, potential effects on Bitcoin have been widespread. Greeks.live, an options platform, provides insight into how the exchange-traded fund could influence the value of the leading cryptocurrency. Yan, ang sabi po rito ay ang mga haka-haka tungkol sa mga posibleng epekto ng pag-aproba ng ETF sa Bitcoin ay malawakan. Yan, ang Greeks.live, isa pong options platform ay nagbibigay ng mga pananaw kung paano maaring makaapekto ang exchange-traded fund sa halaga ng nangungunang cryptocurrencies. Yan, cryptocurrency, potential Bitcoin ETF approval imminent. The U.S. Securities and Exchange Commission is reportedly set to inform asset managers seeking to launch a spot Bitcoin ETF about the approval status of their applications as early as next week. Kaya yan, sabi po rito ay ang US Securities and Exchange Commission or ang SEC ay iniulat na handang magbigay ng impormasyon sa mga asset manager na nagnanais na maglunsad ng isang spot Bitcoin ETF tungkol sa katayuan ng kanilang mga aplikasyon sa susunod na linggo. Ayan, a seasoned trader renowned for accurately predicting the year's crypto breakout now provides insight on Bitcoin's optimal trajectory post potential approval of spot market BTC exchange traded fund applications. Ayan, isang veteranong trainer daw. Yan, kilalas po siya sa pagiging tumpak sa paghula sa breakout ng crypto ngayong taon. Ay nagbibigay ngayon ng mga pananaw sa optimal na trajectory ng Bitcoin pagkatapos ng posibleng pag-aproba ng mga aplikasyon ng spot market BTC Exchange Traded Fund. Ayan, Don Alt, the pseudonymous analyst, says a prolonged consolidation period would be the most favorable scenario for Bitcoin after potential ETF approval. According to the Daily Huddle, he anticipates a sell the news reaction to the upcoming ETF announcement on January 10. Afterward, the price of BTC is unlikely to drop significantly below $20,000. Ayan, si Don Alt. Yan, isa po siyang pseudonymous analyst. Yan, wala pong nakakakilala sa kanyang totoong identity. Yan po ang ibig sabihin niyan. Ay nagsasabi na ang isang mahabang panahon ng consolidation ay magiging ang pinakamainam na sitwasyon para kay Bitcoin pagkatapos ng posibleng pag-aproba ng ETF nito. Ayon sa The Daily Huddle, inaasahan niya ang isang sell the news na reaksyon sa nalalapit na anunsyo ng ETF sa January 10. Pagkatapos, ang presyo ng BTC ay malamang na hindi bababa ng malaki sa $20,000. However, Greeks.live suggests that the market has already factored in the potential approval of the BTC ETF. As a result, it anticipates that the approval may not bring substantial returns to the asset or cause significant price movement. Kaya ayan, ayon po rito ay gayon pa man, iminungkahi ng Greeks.live na ang market ay na-factor na ang posibleng pag-aproba ng Bitcoin ETF. Bilang resulta ay inaasahan nito na ang pag-aproba ay hindi magdudulot ng malaking mga kinita para sa asset o magdudulot ng malaking paggalaw ng presyo. Ayan. Ito po yung actual na tweet rito ng Greeks.live. Ayan, meron po silang pinakita rito na illustration, chart illustration. The platform bases its assessment on the minimal volatility observed in major term implied volatilities or IVs. In the current Bitcoin price, implied volatility indicating the market's expectation of an asset's future movement plays a crucial role in this analysis.
Ayan, nasabi rito ay batay daw ang platform sa kanyang pagsusuri sa minimal na volatility na naobserbahan sa mga pangunahing termino ng implied volatilities or IVs at sa kasalukuyang presyo ng Bitcoin. Ang implied volatility na nagpapahiwatig sa inaasahan na market na galaw ng isang asset sa hinaharap ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagsusuring ito. Yan. On January 12, despite the belief in a strong correlation between options IV and Bitcoin ETF, there was a decrease rather than an increase. This decline in implied volatility, coupled with the overall low volatility, suggests that even with significant impending news, the impact on Bitcoin's price may not be substantial. Noong January 12 daw, yan, sa kabila ng paniniwala sa malakas na korelasyon sa pagitan ng mga options IV at ang Bitcoin ETF, mayroong pagbaba sa halip na pagtaas. Ang pagbaba na ito sa implied volatility kasama ang kabuuang mababang volatility ay nagpapahiwatig na kahit mayroong mahalagang nalalapit na balita, ang epekto sa presyo ng Bitcoin ay hindi maaring malaki. Yan, at the time of writing, Bitcoin is trading at $42,509, reflecting a modest 0.7% price increase in the past day. Notably, the cryptocurrency has experienced a remarkable 156% increase this year, partly fueled by expectations surrounding a spot ETF. Yan. Sa oras daw po na nailabas ang balitang ito, ang Bitcoin ay nagtitrade sa presyong $42,509 na nagpapakita ng isang modestong 0.7% na pagtaas ng presyo sa nakaraang araw. Kapansin-pansin na ang cryptocurrency na ito ay nakaranas ng isang kamanghamanghang 156% na pagtaas ngayong taon, bagyang pinatatakbo ng mga inaasahan na may kaugnayan sa isang spot ETF. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.